Tama ang iyong ginagawa. Dinadala mo ang iyong diesel sa mahabang biyahe sa expressway na payo ng lahat. Iwas biyaheng maikli, tamang takbo, at pinahihinga ang makina. Pero may 5 mali ka sa expressway na sumisira sa diesel engine, nagpapabara sa DPF, at magdudulot ng magastos na pagkukumpuni na sana'y maiwasan. Delikado ang mga ito dahil mukhang normal lang sila. Parang magagandang gawi sa pagmamaneho ang mga ito. Ang ilan ay nagbibigay pa nga ng impresyon na nakakatipid ka ng gasolina. Ngunit para sa mga diesel engine na may modernong anti-pollution system, ang mga karaniwang gawin na ito sa expressway ay tahimik na lumilikha ng mga problema na lilitaw lamang kapag huli na ang lahat. Tumutok hanggang dulo dahil ang ikalimang pagkakamali ay ginagawa ng halos lahat para makatipid, pero sinisira nito ang turbo. Simulan natin sa maling akalang makakatulong sa diesel pero pumipigil sa mahalagang maintenance. Pagkakamali bilang isa, paggamit ng cruise control sa buong biyahe sa expressway nang walang pagbabago. Ang cruise control ay isa sa mga pinakamahusay na tampok ng mga modernong sasakyan. Kontrolado mo ang bilis, pahinga, at tipid sa konsumo. Sa makinang gasolina, perpekto ito. Pero sa diesel na may FAP, may lihim itong problema. Ito ang hindi alam ng maraming may-ari ng diesel. Kailangan ng FAP ng pabago-bagong init at load para mag-regenerate. Kung naka-cruise control ka sa 110 kph ng isang oras, tumatakbo ang makina sa limitadong saklaw ng load at temperatura. Ang ganitong tuloy-tuloy at pare-parehong takbo ay pumipigil sa iyong FAP na magsimula ng tamang mga cycle ng regeneration. Ang temperatura ng exhaust gas ay nananatiling matatag ngunit hindi sapat ang taas. Ang load ng makina ay pare-pareho ngunit hindi rin ito sapat. Nag-iipon ng uling ang iyong FAP na dapat masunog pero di umaabot ang kondisyon sa kailangang antas para mag-regenerate. Isipin mo ang iyong makina na parang isang self-cleaning oven. Dapat itong umabot sa tamang init ng matagal upang masunog ang mga deposito. Pinananatili ng cruise control ang iyong makina sa isang katamtamang init na hindi kailanman tumataas ng sapat para malinis ito ng maayos. Ang solusyon ay hindi ang iwasan ng tuluyan ng cruise control, kundi ang gamitin ito ng matalino. Tuwing 15 hanggang 20 minuto, i-deactivate ito ng ilang minuto. Baguhin ang bilis ng 10-15 kph, dahan-dahang bilisan tapos hayaang bumagal. Mag-iba ng load para dumaan ang makina sa iba't ibang temperatura. Ang mga pagbabagong ito ay nagbibigay sa iyong FAP ng mga tuktok ng temperatura na kailangan nito upang simulan at tapusin ang mga cycle ng regenerasyon. Gagastos ka ng kaunti pang gasolina rito pero makakatipid ka ng libu-libong euro para iwas bara sa FAP at sa mahal na paglilinis o pagpapalit nito. Pangalawang mali, manatili sa ika-6 na gear para makatipid. Ang mga modernong diesel ay may mahabang ika-6 na gear para sa highway. Sa 110 kph sa ika-6 na gear, maraming diesel ang nasa 1,500 hanggang 1,800 RPM lang. Mukhang epektibo ito, halos hindi mo maririnig at nagpapakita ng kahangahangang konsumo ng gasolina sa dashboard. Pero narito ang problema. Sa mga mababang RPM na ito, masyadong mababa ang temperatura ng mga tambutso para sa epektibong regenerasyon ng DPF. Hindi sapat ang trabaho ng turbo para manatiling maayos ang lubrication at sealing nito. Ang mga deposito ng carbon ay naiipon sa intake circuit dahil hindi kailanman umaabot sa sapat na antas ang temperatura ng combustion para sunugin ang mga ito. Ang iyong makina ay dinisenyo upang gumana ng mahusay sa isang saklaw ng RPM, hindi lang sa pinakamababang bilis na posible. Sa ika-6 na kambyo at 1,600 RPM, nasa pinakamababang range ka na ng operasyon. Alam ito ng mga pro na truck driver at fleet manager. Madalas silang naka-5th gear sa highway sa 2,000 hanggang 2,500 RPM. Tataas ang konsumo ng 5 hanggang 10%, pero tatagal naman ang buhay ng makina. Mababawasan ang problema sa DPF at hahaba pa ang buhay ng turbo. Simple lang. Ang paggastos ng kaunti sa gasolina sa paglipat sa ika-5 gear ay iiwas ka sa pagpalit ng DPF o turbo at magpapahaba sa buhay ng makina ng libu-libong kilometro. Sa susunod na ikaw ay nasa highway, subukan mo ito, mag-5th gear at panatilihin ang bilis. Obserbahan kung paano tumataas ang iyong RPM sa pagitan ng 2,000 hanggang 2,500 ikot. Mapapansin mong mas buhay ang iyong makina, mas maganda ang tugon ng silinyador, at higit sa lahat, tumataas ang temperatura ng tambutso sa antas kung saan maayos na mare-regenerate ang iyong DPF. Ikalawang pagkakamali, agad na pinapatay ang makina pagkatapos ng mahabang biyahe sa highway. 2 oras ka sa highway, mabilis na tumakbo ang iyong diesel. Pag uwi mo, in-neutral, patayin ang makina at umalis. Mukhang normal lang ito dahil ito ang ginagawa ng karamihan.
Pero ito ang nangyayari sa loob ng iyong makina. Ang iyong turbocharger ay umiikot ng 80,000 hanggang 100 at 50,000 ikot kada minuto. Ang housing ng turbine ay sobrang init dahil sa mga usok ng tambutso. Ang mga bearing ay gumagana sa mataas na temperatura at umaasa sa langis ng makina para sa pagpapadulas at pagpapalamig. Kapag pinatay mo agad ang makina, agad ding humihinto ang daloy ng langis. Patuloy na umiikot ang turbo dahil sa inersya at unti-unting bumabagal habang ang natitirang init ay patuloy na naiipon sa bearing. Dahil sa kawalan ng daloy ng langis, maraming nasisira. Ang langis sa turbo ay naluluto sa init, nagiging carbon at putik. Naiipon ito sa mga bearing at kanal ng langis na nagpapabagal sa daloy at nagpapabilis ng pagkasira. Ang mga modernong turbo ay may mga water cooling circuit na patuloy na nagpapalamig sandali kahit patay na ang makina, ngunit ang kanilang pinapalamig lang ay ang housing, hindi ang mga bearing area kung saan nagaganap ang pagkasira ng langis. Ang solusyon ay nakakagulat na simple, ngunit halos walang gumagawa nito sa aktwal. Pagkatapos ng isang mahabang biyahe sa highway, hayaan mong naka-idle ang iyong diesel ng 60 hanggang 70 segundo bago mo patayin ang makina. Isang minutong idle lang ay sapat na para dahan-dahang bumagal ang turbo habang may langis pa itong pampalamig at pampadulas. Habang nagpapalamig ang makina, maaari mong tipunin ang iyong mga gamit, tingnan ang iyong telepono o simpleng magpahinga sandali. Ang isang minutong ito ay papatagal sa buhay ng turbo at iwas sa maagang pagpalit nito. Ang ilang modernong diesel ay may mga automatikong timer na nagpapatakbo pa rin ng makina saglit kahit na inalis mo na ang susi. Ngunit maraming sasakyang diesel ang wala nito, kaya mano-mano mo itong gagawin. Mali ika-4, huwag mag-downshift pampabilis o pang-overtake. Nasa ika-6 na gear sa 110 kph. Bumabagal ang trapiko sa unahan at kailangan mong mag-overtake. Pinipindot mo ang silinyador at unti-unting bumibilis ang iyong sasakyan. Nasa ika-6 na gear pa rin, hirap ang makina, taas ng turbo pressure at sa huli ay naka-overtake ka. Mukhang matipid ito, pero pinatakbo mo lang ang makina sa mababang RPM. Ayaw ito ng mga diesel, lalo na ang mga modernong high-performance na may variable geometry turbo. Ang pagpapatakbo nito ay nagre-resulta sa mataas na torque sa mababang RPM. Kapag bumibilis mula ika-6 na gear mula 110 hanggang 130 kph, hinihingi mo ang sagad na lakas kahit ang makina ay nasa 1,600 hanggang 2,000 RPM lang. Nagbibigay ito ng sobrang presyon sa silindro, ini-stress ang mga bearing, nagbubunga ng kulang na combustion at uling, at pinipilit ang turbo na magtrabaho ng higit sa mababang RPM. Ang tamang technique ay mag-downshift bago mag-accelerate. Para mag-overtake, lumipat sa ika-5 o ika-4 na gear. Hayaan ang makina sa 2,500 hanggang 3,500 RPM kung saan mas malakas ang torque at mas kaunti ang stress sa mga internal na parte. Mas bibilis ang pag-accelerate ng iyong makina, mas maganda ang tunog at mas kaunti ang stress na mararanasan nito. Oo, medyo mas malakas kanyang ang gagamit ng gasolina habang nag-o-overtake, pero maiiwasan mo naman ang sobrang produksyon ng uling at ang mechanical na stress na dulot ng pagpipilit sa makina sa masyadong mataas na gear. Ang mga modernong automatic transmission ay madalas na hindi agad nagda-downshift ng sapat kapag nag-a-accelerate. Maraming may-ari ng diesel ang hindi alam na may manual mode o paddle shifters sa kanilang automatic transmission na talagang ginawa para sa ganitong mga sitwasyon. Matutong gamitin ang mga ito. Pagkakamali bilang 5, paglalagay sa neutral para makatipid ng gasolina habang pababa ng kalsada. Palapit ka na sa isang mahabang pababa sa highway. Para makatipid ng gasolina, inilalagay mo sa neutral at hinahayaan mong gumulong ang sasakyan. Bumabalik sa idle ang makina, halos zero o napakababa ng konsumo at mabilis kang bumababa ng walang kahirap-hirap. Mukhang isang napakagandang teknik para makatipid ng gasolina ito, pero para sa mga diesel, lalo na sa mga turbocharged na diesel, napakasira nito sa maraming dahilan. Una, kapag nagmamaneho ka sa neutral, nawawala ng oil pressure ang iyong turbo. Sa bilis ng highway, mabilis ang ikot ng iyong turbo at may sapat na oil pressure. Kapag inilagay mo sa neutral at bumalik sa idle ang makina, biglang bumabagsak ang oil pressure. Ang turbo mo ay patuloy pa ring bumabagal mula sa bilis ng highway, pero minimal na lang ang natatanggap nitong oil pressure para sa lubrication. Pangalawa, nawawala ang engine brake mo. Ibig sabihin ay umaasa ka na lang ng buo sa mga preno mo para kontrolin ang bilis mo. Hindi lang ito usapin ng kaligtasan, isa rin itong nasayang na pagkakataon. Sa may kargang diesel engine, ang engine brake ay nagpapataas ng exhaust temperature para sa DPF regeneration at iwas bara sa carbon. Pangatlo, ang modernong common rail engines
ay walang kinokonsumong krudo habang naka-engine brake. Kapag pababa sa mataas na gear nang walang tapak sa silinyador, kusang pinapatay ng computer ang fuel injection. Nakakamit mo ang parehong zero na konsumo gaya ng nasa neutral, pero may dagdag kang benepisyo ng engine brake, tamang pagpapadulas ng turbo at mas mataas na exhaust temperature. Ang tamang technique ay manatiling naka-engage ang gear kapag nagpapabagal o bumababa ng kalsada. Wala kang magiging konsumo dahil ang kalsada ang nagtutulak sa makina imbes na baliktad. Nakakatanggap ng tamang oil pressure ang turbo mo. Nanatili sa tamang antas ang exhaust temperature at may ganap kang kontrol sa bilis mo dahil sa engine brake. Hindi lang ito tungkol sa pagtitipid ng gasolina o pagprotekta sa makina, kundi tungkol din ito sa kaligtasan. Ang paggamit ng engine brake sa mahahabang pababa ay nakakaiwas sa sobrang init at pagkawala ng bisa ng preno, na maaaring maging delikado kapag mabilis ang takbo sa highway.